Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Amen. So, doon po sa mga walang face shield, ayan, meron po tayong face shield dyan. Salamat sa Panginoon. Ayan. Pwede pa kayong humingi. Walang, ayan. So, magandang umaga po muli sa bawat isa. Kumusta na po tayo? Amen. Amen. Long time no see, but now see now, sabi. So, magandang umaga po muli sa bawat isa. So, tayo po ba excited, kapatid? Amen? So, talagang hindi po biro yung ating mga pinagdaraanan sa ito pong dahil po sa ating pandemya. Amen? At hindi ko akalain na ako po ay nakaranas noon, personally, that hindi naman ako na-surprise. Even though we are pastors, we trust God fully, but truly, kapatid, makikita natin we are not exempted. It is very true. Amen? It is very true. We are not exempted. Amen? Sa iba ay talagang matinding trials yun. Amen? Nung ako po ay talagang akala ko nga po parang hindi na tayo magkikita. Ganun po yung naging sitwasyon ko. Hindi lang alam ng lahat. Sabi nga sa district fellowship namin, Pastor, sorry, hindi po namin alam. Amen? Wala talagang nakaalam. Kami lang ni Pastora. Kahit po si Pastora ay may tinamaan din eh. Amen? Pero hindi. Yung sa akin, parang yung tinatawag na sibir. No? And at that time po, kasabay ko si Claire de la Puente. Amen? Claire de la Puente nagpunta sa ospital pero hindi nakapasok. Maraming pera yon. Amen? Kaya talagang hindi ako convinced sa pumunta sa ospital kasi parang madadagdagan ng problema ko financially. Para mas lalo ako magkakaproblema. Alam mo yon? And praise God because we are a believers. We are children of God. Amen? Amen? Na talagang meron talaga tayong unang-unang pupuntahan. Amen? Kaya talagang mahalaga po yung words na seek ye first the kingdom of God. Amen? Talagang yun po ang naging nilapitan ko lang. Talagang sa Panginoon ako, si Lord ang naging sentro ko. Sa panahon nung ako po ay matindi po, talagang pumunta nga sa amin yung ating regional overseer, Pastor Carlito. Ang payat mo, sabi niya. Talagang, kasi, pwedeng wag ka nang kumain. Parang gano'n. Pero nakita ko po, yung unang linggo, talagang silent lang si Lord. Amen? Talagang, yung unang linggo na yan, grabe po yung aking talagang naranasan. Pangalawang linggo, doon na po nagsimula yung pagkilos ng Panginoon. Amen? Yung paggalaw ng Panginoon. Amen? Kaya po sa akin, I consider it as a blessing. Yung pinagdaanan ko. Amen? Pero matindi po. Kasi isa sa mga laging nararamdaman ko pag malalagay ako sa alanganin, yung pamilya. Yeah. Lagi namin panalangin na nawa, kalooban ni Lord ay hanggang pagtanda ng dalawa naming anak, kasama nila ako. Kasi nakita ko talaga, walang araw na hindi ako nagturo sa anak. Every day, ang pagtuturo. Kaya talagang pag ang magulang ay hindi kasama ang anak, talagang I convince, talagang kung ako ang tatanungin ninyo, may anak, mag-a-abroad, hindi ko naman kayo pipigilan, pero hindi po ako agree. Kasi napakahalaga ng pagtuturo sa anak, paggabay sa anak. Kaya isa yan sa pinapanalangin ko na, Lord, bigyan mo ako ng magandang kalusugan, nawa hanggang pagtanda nila. Makita ko sila ay, mga professional na. Pero at that time, parang bigla akong, at that time po ay, kung naalala ninyo, may namatay po sa Lawag. Si Lorin po ay, bata pa kami, magkakasama na kami. Siya po ay magpapastor na rin sana itong August, i-ordain na siya. Hindi natuloy dahil namatay. At ako pong responde doon, ako nagpadala sa ospital. Amen. At hindi ko alam kung meron siya. Kasi at that time, nung kami sa kanya, halos lahat nagkaroon. Yun.
maraming nananalangin. Mga bishop, lahat ng pastor. Halos buong kasi kilala na rin si Lord dahil nasa regional sila. Hindi pa siya na-ordain. So, nung nawala, siya po ay nasa hospital, maraming nanalangin. At, of course, ang isa sa mga panalangin, wag muna. Kasi maliit pa yung isang anak at 2 anak. Pero talagang si Lord po ay, alam niyo yun, kahit anong panalangin natin doon. Amen? Kaya nga, I consider ng kamatayan or death is right time. Talagang right time ni Lord siya. At ngayon, doon ako isa sa nagpakalma sa akin. Nauna yung kay Lord. Kasi alam ni Lord yung ko sa 2 anak eh. Talagang, that is my great desire also. Na sa pagtanda nila, tsaka mo kukunin. Kasi nakita ko yung bawat araw. Kahit tinuturuan mo sila ng board of God, talagang marami ka pang ituturo. Bawat araw. Bawat araw. Walang araw na hindi ka nagagay. Kaya I am convinced na hindi pwedeng malayo ka sa anak. Lalo pag mga bata pa. Hindi ko sila ipagpapalit sa pera. Hindi ko sila ipagpapalit kasi napakahalaga. Sila yung investment ko talaga. Amen. Na nakapag-invest ako, na lumaki silang kasama ko na nagabayan sila. At hindi ako lalayo dahil sa pera. Alam niyo yun? Akin po yan. Amen. Of course, binabasihan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan, train your child the way you should. Paano mo ititrain yun? Kung malayo ka sa Kanya. Di ba? Kaya, mahirap sa akin yung time na yun. Pero, nakita ko si Lord, kinuha siya, 2 anak niya, mga bata pa. Alam mo yung tinuro ni Lord sa akin, na hindi ka dapat din mangamba. Hindi dahil nandiyan ka, magiging okay ang anak mo. Alam mo yung turo ni Lord sa akin? Sagot ko yan. Bigla akong kumalma. Kasi yun talaga isa sana ko na, wag lang muna, Lord. Paglaki na nila. At isa yun sa ni Lord, napakalma ko doon. Kaya ngayon, kunin man ako ni Lord, wala akong takot at pangamba. Sagot ni Lord ang pamilya mo. Tatandaan po natin yan. Kasi pwede tayong dalhin doon sa pangamba at takot. Amen? Na walang papasok na matatakutin sa langit. Kailangan na meron tayong assurance. Dapat clear sa atin. Hindi ako pababayaan ni Lord at hindi yan pababayaan ng pamilya mo. Amen? Kasi minsan dahil doon, hindi natin nalalaman na tayo ay gumagawa na ang kaaway doon sa bagay na yan. Nawawala yung parang, bakit pag okay ba yan? Pag nandyan ka? Pag wala ka ba? Hindi na? Ayun, di ba? So, ibig sabihin, kaya po, doon ako nakalma. Sa buhay natin, yung higit na mahalin natin si Lord at kung ano man ang meron sa atin, mahal ni Lord yan. Hindi yan pababayaan ni Lord. Amen? Amen? Kaya maraming ginawa at binigay sa akin yung message na ano yung kailangan. Yung 2 weeks ko, ibinigay ni Lord yung words na living steadfast on God's side. Doon ko nakita yan. Magpakatatag ka sa pamumuhay sa poder ng Diyos. Gusto ng kaaway, mawala tayo sa poder ng Diyos. Amen? Pero magpakatatag ka doon. Bakit? Tinuro talaga ni Lord. Kasi hahanapin mo ako. Marami tayong pangangailangan, lalo sa panahon natin ngayon. Kung wala ka sa poder ng Diyos, kahit anong hanap mo sa Diyos, hindi mo siya masusumbungan. Why we need to living steadfast. Kaya, pag mong hayaan, mawala ka sa poder ng Diyos. At sabi nga ni Lord, ang kasunod ng verse doon, sa 2 Chronicles chapter 15, verse 1 to 4, sabi ng verse 2, do not forsake God, I will forsake you. Wag mong ipoforsake si Lord, ipoforsake ka rin niya. Wag mo siyang itatakwil. So sa pamagitan ng maling kaisipan, maling buhay, tinatakwil natin si Lord. Itatakwil niya rin tayo. Napakahirap pag tayo tinakwil ng Diyos. Napakahirap pag wala tayo sa poder ng Diyos. Kasi hanggat nandito tayo sa mundong ito, kailangan natin ang Diyos. Siya ang pinakahigit na kailangan natin. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Amen? Kaya yun po yung mga message na binigay ni Lord. At the time, biglaan, nagkaroon kami ng fellowship sa online, sa district. Pastor, pwede ka ba mag-share? Sige, meron ako rito, pero baka meron ka dahil baka... Sige po, kasama na testimony. Panahingaan, sorry, Pastor, di talaga namin alam.
pupuntahan ka sana namin kung alam namin. Sabi ko talagang, yun, si Lord na lang nakakaalam. Pero makita natin kung tayo po, kaya po yun yung naging message natin. Hindi lang basta seeking God faithfully. Kahit hanapin mo si Lord na may katapatan, kung wala ka sa poder ng Diyos, talagang walang mangyayari. You cannot find God. Kaya ang nakakasumpong sa Panginoon, yung nasa poder ng Panginoon. Yung namumuhay. Bakit kailangan nating mamuhay, manindigan, magpakatatag sa pamumuhay, sa presensya, sa piling ng Diyos. Kasi pag nangailangan ka, hanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Wala tayo sa poder ng Panginoon. Hindi pwedeng, pag may kailangan lang tayo, lalapit tayo. Pag okay na, balik na tayo dun sa buhay na wala sa Panginoon. No? Hindi si Lord nagpapagamit. Kaya talagang very important, ganito kahalaga. Bakit kailangan natin manindigan? Kasi mangangailangan talaga tayo sa Panginoon. Kawawa tayo sa panahon ng pangangailangan mo. Amen? Yung may mga pera na matay, hindi sila umabot. Pero at that time, nung talagang kita ko na sabi ko parang katapusan ko na talaga. Kasi pagod na pagod ako. Tuwing uubo ako, para akong binabayo ng baril sa likod. Alam mo yun? Napakahirap ng ganong sitwasyon. Kaya talagang, but praise God, hindi binigay ni Lord yun to destroy me. Talagang nais lang ni Lord na ituro yung message na yun sa akin. At nakita ko yung tulong ng Panginoon. Kaya hanggat nasa poder tayo ng Panginoon, makikita natin yung tulong ng Panginoon, mararanasan natin. Amen? Kaya minsan pa po, palapakan natin sa Diyos ang papuri. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, mas naramdaman kayo naging kalmado sa buhay. Mag-relax sa buhay. Amen? Alam mo yun? Matindi dinulot sa akin. Talagang I commit, I surrender my whole life sa Panginoon, and I ask forgiveness sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali ko, when I forsake God, sometimes, somehow, and talagang salamat sa Panginoon. Dahil doon, alam niyo yun, kung nawala ka sa sentro, isinentro ako ng Panginoon doon. Amen. Nakaramdam ako ng pagiging calm. Pinakalma niya buhay ko. Diba, ang sarap ng kalmado? Na alam mo God is in control. Na kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, amen, ay pag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Hindi pera. Kasi yung pera ni Claire de la Puente, hindi nakatulong sa kanya. Amen? Kaya talagang higit, no? Kaya naalala ko po, bago ako magsimula, naalala ko po yung kwento, amen? Naalala ko po yung kwento na mayroong isang tao na umakyat sa puno, alam niyo yun yung kwento na yun Amen? At yung tao na yun ay nahulog. Nung nahulog siya, ay buti nakakapit pa siya sa isang sanga. At lumapit siya sa Panginoon. Humingi siya ng tulong, Lord, tulungan mo ako. Kasi madilim gabi. Hindi niya nakikita. Sabi ni Lord, nung sumisigaw na siya, hirap na siya, nangangawit na. Nanguha ng prutas Nahulog accidentally, so buti nakakapit pa. Nung nangangawit na siya, Lord, tulungan niyo po ako. Narinig niya yung tinig. Tumalon ka. Tumalon ka. Ilang beses. Tinig na pala ni Lord yun. Hindi siya tumalon. Hanggang sa dumating ang liwanag. Yun. Kaya pala siya pinatatalon kasi ganyan lang kaala. Mataas pa ito Wala palang mangyayari kahit tumalon siya. Ibig sabihin, humingi ng tulong sa Panginoon, tinulungan ni Lord, pero hindi naman pinahalagahan yung sinasabi ni Lord. Simpleng bagay. Amen? So, ibig sabihin, si Lord talaga tumutulong. Amen? Pangalawa, naalala ko rin po isang kwento na bagong gawa yung church. Yung pinagawa ang church, ilang palapag yun. Mataas Nagawa ang church. Tapos, kaso ang problema, wala pang dingding. Wala pang dingding yung church. So, pero nagsimula na yung gawain. Nung nagsisimula na yung gawain, mayroong isang nakatulog doon. Kaya po, ingat tayo. Talagang walang magaling sa nakatulog. Amen? Nung natutulog siya, yung pastor, dynamic Talagang nagbo-boom! Ganon, nagulat. Nandun sa likod. Nahulog talaga siya. Nung nahulog siya, siyempre, Kristiyano, sigaw, Lord, tulungan mo ako. Huwag mo pa akong kunin kasi may pamilya pa ako, may mga anak pa ako.
Yan. Maganda pa yung asawa ko. Sabi niya, sige, pababa. Mingi siya ng tulong sa Panginoon. Sigaw siya ng sigaw. Hanggang sa bumagsak siya doon sa bubong na patulis na gano'n. Hindi siya nasaktan. Gumulong pa rin hanggang sa, yun, sigaw ng tulong sa Panginoon. Hanggang sa sumabit yung kanyang belt. Alam natin yan. Marami nakaalam ng kwento niyan. Sumabit yung belt niya. Ay, hindi siya nahulog, nakalambitin siya doon sa isang binagsakan niyang bahay. At yung belt niya sumut doon sa pako. Yun. So, anong sabi niya? Salamat sa pako. Yun. Diba? So, humingi ng tulong sa Lord, pero sa pako nagpasalamat. Amen? Na pag may dumarating sa ating biyaya, na-appreciate natin yung nagdala ng biyaya, pero yung nagpadala ng biyaya, hindi natin siya na-appreciate. Yung tumulong, hindi na-appreciate. Amen? Kuminsan nangyayari yan sa atin, di ba? Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Yung kinukwento ko po na yan ay, yun, may kinalaman yan. Kasi yan po yung ating message si Lord ngayong umaga. It's about help or helper. Amen? Amen? At ito po yung ating text ngayong umaga. Tayo po lahat ay magsitayo, kapatid. At ngayong umaga, nawa, doon sa mga kwento na yan, ay, yun, maitama na natin yung ating mga pagkakamali, pagkakaunawa doon. Na talagang sa Diyos ang papuri sa lahat ng tulong na dumarating sa buhay mo. May naalala ko ngayon nung bata, nung habang minemeditate ko to, at yung dalawang kwento, binabalikan ko nung bata pa kami talagang, kahit mayor yung daddy namin, pero dahil nalayo kami sa kanya, dahil hindi tama yung relasyon nila ni nanay, na born again si nanay, hiwalay kami, namuhay kami na parang walang pamilya. Pero nakita ko po, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Every Sunday, bit-bit kami, 5 kaming mga anak, bit-bit kami ni nanay sa church. Hanggang sa dumating kami sa ganitong, yun, nakita namin na noon pa man, talagang si Lord ay sa mga anak at nagtitiwala, tumutulong talaga ang Diyos. Matindi si Lord ang talagang nanggaling sa kanya ang suporta. Marami siyang ginagamit, kahit uwak, kahit manok, pwede niyang gamitin. Pero lahat yun ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid, ma-appreciate natin. Ito pa yung text na binigay ni Lord sa atin para sa message natin ngayong umaga. In Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, let's read it. Ito po ang sabi, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortal do to me? Ano po ang sabi ng Tagalog? Huwag kayong magmukhang pera. Matindi yung Tagalog. Huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Verse 6, kaya't buong tapang na nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Let's pray. Father God in heaven, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. We exalt you, Jesus. We exalt you, Jesus, my Lord, my Master and my Savior. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat po sa katagumpayan, sa bawat araw ng aming buhay. Marami kaming napapagdaanan sa mundong ito, Panginoon. Pero salamat po sa iyong pagtawag at pagpili sa amin. Ma-appreciate namin ngayong umaga yung ganda ng buhay na nanampalataya at sumunod sa iyo. At salamat sa mga paalala. Nais mo na kami magpakatatag, magpakatibay sa pamumuhay, sa puder mo, Panginoon, sa piling mo. Sapagkat marami kaming pangangailangan sa buhay na ito. Kung kami nasa piling mo, Panginoon, pag hinanap ka namin, masusumpungan ka namin, Panginoon. Salamat sa mga paalala na wag ka naming itakwil. Wag ka naming i-forsake sa aming mga buhay. Dahil itatakwil mo rin kami, Panginoon. Remind us of your words, O God. Ang mga maling kaisipan, maling pamumuhay, buhay na nakikiayon sa takbo ng mundong ito,
ay pagtakwil sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami patuloy bilang mga totoong mananampalataya ni Kristo na naghahangad ng buhay na walang hanggan. Makamit namin ito, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami patuloy. Turuan niyo po kami. Educate us continually with your words, O God. Help us continually to listen carefully and to value your words, O God. Help us to have concentration and focus our mind, our hearts, and continually we pray, open the eyes of faith, Lord, sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po. Ingatan na pagpalain niyo lahat ng miyembro sa iglesyang ito. Ang mga nandito at mga nasa online, Panginoon, ay pagpalain at katagpuin niyo po sila. Salamat po muli sa umagang ito. Pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin malakas na palakpak para sa Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! We give you praise, O God. Sige po, tayong lahat ay maupo. Magandang umaga po sa lahat na nandito. Amen. At sa lahat po ng nasa ayan, nanonood sa online. Salamat po sa Panginoon. And ayan. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. Ito po, sabi diyan kapatid, the Lord is my helper. So ang tanong po diyan kapatid ngayong umaga, the Lord is my helper. Sino nga ba yung ang Panginoon ang kanyang helper? Dapat maklear natin to. Amen? Lahat ba ng tao ang Diyos ay helper niya? Hindi lahat di ba? Kaya yung tanong, sino kaya yung ang Panginoon, ang the Lord is His helper? Kailangan maklear po natin at ito po ang tinuturo sa atin ngayong umaga. Yan. Sabi diyan kapatid ng Psalms 115 verse 9, O Israel, trust the Lord, He is your helper. So ano pong tinuturo niya kapatid? He is your shield. Sabi diyan kapatid, yun Israel. Israel ba tayo? Amen? So ngayon po, ginigerang, di ba, may gera ngayon sa Israel. Ito po sinasabi, Psalms 115 verse 9, O Israel, trust the Lord, He is your helper. He is your shield, kapatid. Ano ba yung ibig sabihin ng Israel, kapatid? Yan, sabi diyan, followers of Jesus Christ. Amen? So ibig sabihin, ang mga followers of Jesus Christ, ang kanilang helper ay si Lord. Hindi ka pwedeng si Lord ang helper mo na hindi ka followers of Jesus Christ. So dapat, kaya makikita natin ngayong umaga, we as a believers of Jesus Christ, followers of Jesus Christ, kapatid, tayo yung sinasabing Israel. At dahil ikaw ay Israel, dahil ikaw ay followers of Jesus Christ, ang Diyos, ang Panginoon, ang iyong helper. Amen? Ang Panginoon ang ating helper. Pag sinabing helper, ano po ba ibig sabihin ng helper? Gusto ko lang pong bigyan pansin niyo para makita natin. Pag sinabi pong helper, kapatid, sabi diyan ay sa Greek, maging sa Greek, sabi diyan parakletos. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen? At meron pa, mas malalim na word niya, ayan, rapakantos. Ayan. Yan po ibig sabihin, kapatid. And sabi doon, pag sinabing helper, or sabi diyan, parakletos, kapatid, sabi doon, a legal advocate who makes the right judgment. So ibig sabihin, ano po ibig sabihin ng helper? Hindi yung katulong na parang kasambahay. Di ba? Baka gawin ko si Lord na parang kasambahay. Tagalinis ng, pati taga-ayos ng kwarto, taga-hugas ng no? So ano po bang tinuturo? Amen? The word helper, kapatid, ay, sabi diyan ay advocate, advisor, helper. Amen? Advisor. Yun po ibig sabihin nun. Di ba? Napakahalaga nun. Advocate. Amen? Alam natin, tayo po ay tinutulig sa at inano ng kaaway. Siya po yung ating abogado. Sa panahon natin ngayon, New Testament, attorney ang tawag nun, ng helper. Abogado natin si Lord.
bilang mga followers of Jesus Christ, amen, ang Panginoong Hesus ang ating advocate, ang ating advisor, ang ating helper, ang ating abogado. Ay makikita natin kung paano, alam natin kung paano nagtatanggol ang isang abogado. Minsan kahit wala ng pag-asa na ipapanalo pa. Simpleng abogado lang yan. How much more ang ating Panginoon. Kaya we as a believers, tayo po Israel, at ang ating helper, ang ating abogado, ang namamagitan sa atin, nagtatanggol sa atin, ang ating Panginoong Hesus. Amen? So makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Amen? Ano pa, pag sinabing Israel, para maintindihan, children of God. Tayo po ba yung mga anak ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, sino man nananampalataya kay Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Marami ngayong religious group na hindi kumikilala sa Panginoong Hesus. Amen? Eh ngayon, meron pa na siya ang Kristo ng Davao. Di ba? At hindi lang ngayon. Kailangan may ano na. Anong tawag doon? Pipirmahan niya. May clearance. Kailangan dadaan ka sa kanya. Sabi ko nga, pag iniisip ko yon, paano yung mga nasa dulong-dulo? Paano yung makakapunta sa kanya dadaan para sa clearance? Paano yung kasama ni Jesus Christ na namatay? Walang clearance na dinaanan yun. Sabi ni Lord, ngayon din, sasama kita. Dahil nanampalataya siya. So, kaya tatandaan natin doon na ang kaligtasan ay talagang hindi natin dadagdagan ng gawa. Wala sa gawa natin dahil may ginawa na ni Lord doon sa krus. All we need to do is to believe. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. You will become children of God. You are Israel. Sabi, dahil ikaw Israel, trust the Lord. He is your helper. Pag sinabi natin Israel, kapatid, ano pa? Born again in the Spirit. Yan po yung, pag tayo na ng palataya sa Panginoon, tayo po ay ipinapanganak, hindi sa laman. Kasi tayo po yung naipanganak na sa laman. Amen? So tayo ay pinapanganak sa Espiritu. Tinatanggap natin ang Espiritu ng Panginoong Hesus. Para makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko, dahil sumasa atin ang Espiritu ng pagiging anak. Yan, maintindihan po natin yan. Sabi dyan, new man. Pag sinabing Israel, yan po yung bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, yan po yung mga binagong tao. Kaya hindi na tayo tulad ng dati, tayo po yung binago na. We are new person. Amen? Sabi nga ng Bible, wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Bagong nila, new creation. So yan po tayo kapatid. Israel po. Amen? Bayan ng Diyos. Tayo po'y bayan ng Diyos, tahanan ng Diyos. Nagahari ang Diyos sa ating mga puso. Pag sinabing Israel, those who are saved by faith in Christ. Yan po yung pag sinabing Israel. Mga niligtas, mga ligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo. So ang Israel po, sabi diyan, Israel, trust the Lord, He is your helper. So ang Israel, ang helper niya, si Lord. Yan, tatandaan po natin yan. And sabi diyan, ito po ang maganda, kapatid, para sa ating lahat. Hindi lang natin masabing mananampalataya. Yan. Yung tanong doon ay, may matinong relasyon ba tayo sa Panginoong Hesus? Amen. Meron ka bang matinong relasyon sa Panginoong Hesus? Very important po ito. Parang simpleng tanong. Pero yung tanong ngayong umaga sa bawat isa sa atin, kung tayo po'y mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, tayo po'y followers of Jesus, children of God, born again, new man, we are saved. Ang tanong ngayong umaga, meron ba tayong matinong relasyon sa Panginoon? Very important po yan. Bilang mananampalataya sa Panginoon, yun, maitanong natin. Kung nakita natin na hindi, napakahalaga po niyan, dapat matino, maayos yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Aanhin mo ang relasyon kung hindi matino. Diba? Nakita natin kung ano ang ibinubunga niyan sa loob ng bahay pag hindi ayos ang relasyon. Walang siyang magandang ibubunga. Kaya maunawaan natin bilang mga mananampalataya, lalo sa panahon natin ngayon, kasi hindi po biro ang panahon natin ngayon. Kasi sa isang iglap, kala ko magkakahiwa-hiwalay na tayo, kala ko tapos na. So very important po ito.
na mahalaga, hindi lang tayo masabing mananampalataya, hindi lang mahalaga, hindi lang basta masabi tayo Israel, bayan ng Diyos, born again, we are saved, we are children of God, but ito isang magandang tanong, mayroon ka bang matinong relasyon sa Panginoong Yesus? Amen? Kaya sasabihin natin, Lord, tulungan mo ako, gawin mong matino yung relasyon ko sa iyo. Very important po yan sa bawat isa sa atin. Para magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa buhay natin. Amen? Kasi lahat ngayon, maraming nagsasabi, mananampalataya, anak ng Diyos, pero hindi mo ito makita. So very important po yan sa atin na, Lord, gawin mong matino yung relasyon ko sa iyo. Amen. Amen. At masarap po yan. Lalo na kung ikay nasa bingit ng nasa 50-50 ka, makikita mo yung kahalagahan yan. Hindi na kailangan mapunta pa tayo sa 50-50 para minsan pang maitama mo yan sa buhay. Itama mo muli yung aking relasyon sa iyo. Amen. Kaya makikita natin yung assurance na meron sa Panginoon. Palapakan nga po natin si Lord, kapatid. Alam niyo po, ang sabi dito sa Psalms 108, "Oh, please help us again, our enemies, for all human help is useless." Nakita po natin yung words na yan, kapatid. Ang sabi po ng Psalms 108, kapatid, Psalms 108. Ayan. "Oh, please help us again, our enemies, against our enemies, for all human help is useless." So tinuturo po sa atin yan, kapatid. Isa sa mga nagtitiwala sa Panginoon ay humihingi ng tulong sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, mga mananampalataya, children of God, sa Lord tayo humihingi ng tulong sa lahat ng kinakaharap natin, sa lahat ng battles natin, sa lahat ng mga sitwasyon na meron tayo. Dito po nakita natin, sabi po dyan ay human help is useless. Amen? May mga sitwasyon na ang tulong ng tao, it's not enough. Amen? Ibig sabihin, ineffective. May mga time na ang tulong ng tao ay hindi, it's a vain, hindi magtatagumpay. Importante po ito kasi bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga na sa lahat ng oras at panahon, yung tulong ni Lord ang ating minimiti. Kasi hindi lahat ng panahon ay okay. Kasi minsan ang tao naasa na sa kakayanan niya, umaasa na sa tulong ng tao, ng anak, ng magulang. Pero we as a believers of Jesus Christ, kapatid, tinuturo sa atin, umasa tayo sa Diyos sapagkat tinuturo ng salita ng Diyos na ito pong human help, time will come, ay makikita mo hindi siya sapat. Amen? Kulang. Ang tulong ng Panginoon ay sapat. Amen? Ano pa? Psalms 145 verse 14, "The Lord helps the fallen and lifts up those beneath their loads." Ano po ibig sabihin niyan, kapatid? Amen? Na ang Panginoon ay tumutulong sa mga bumabagsak. At dumadaan tayo sa ganong sitwasyon. Kaya ngayong umaga, kung ikaw man ay dumadaan sa pagbagsak, dahil sa pandemya, ano man ang pinagdaraanan mo ngayong umaga, kapatid, tinuturo ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay tumutulong sa mga lugmok, sa mga nahihirapan, sa mga bagsak, kapatid. Amen? Makikita natin doon sa mga nahihirapan dahil sa kanyang pasanin. Dito sa mundong ito talagang dumadaan tayo sa ganyan. Heavy loads. Yung dumaan ako sa 2 linggong talagang napakabigat ng pasanin na yan. Kasi hindi lang para sa sarili, marami kang iniisip, lalo sa pamilya. Amen? Pero si Lord ay talagang tumutulong. Pag tayo na sa poder ng Panginoon, tatandaan natin, ulitin ko po yung words na yan, live steadfastly on God's side. Magpakatatag tayo, magpakatatag ka sa pamumuhay, sa piling at sa poder ng Diyos. Huwag na huwag tayong aalis sa poder ng Diyos. Kasi marami pong pangangailangan sa mundong ito. At ang tulong ng tao, ng sino man, hindi sapat.
Amen? Si Lord sapat po ang kanyang tulong sa bawat isa sa atin. Another verse, Psalm 70 verse 5, "But I am poor and needy. Please hurry to my aid. O God, you are my helper and my Savior. O Lord, do not delay." May mga sitwasyon na talagang kunting oras na lang, bibigay na. Do not delay. Nakita po natin kung paano lumalapit ang mga bayan ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Panginoon, kapatid. Amen? Sabi niya, "But I am poor." Amen? Marami ngayon sa panahon natin na talagang matindi ang kawalan, matindi ang kahirapan, maraming kinukulang ngayon. Hindi lang sa pinansyal, sa health, sa mentally. Amen? Nawawala yung maayos na kaisipan. Amen? Marami po ang talagang nakakaranas ng matinding kabigatan. Matindi ang pinagdaraanan. Kaya sabi diyan, kapatid, please hurry to my aid. Amen? Nagmamadaling matulungan ng Panginoon. May mga sitwasyon ngayon na ganyan na ganyan. Napakaraming ganyang sitwasyon ngayon. Kung tayo man ay may ganyang sitwasyon, tandaan natin na tayo mga anak ng Diyos. Kapag nasa poder tayo ng Diyos, hanapin mo ang Diyos na may katapatan, masusumpungan natin ang ating Panginoon. Kaya ito po makikita natin. Sabi doon, kapatid, do not delay. Amen? Ayaw, hindi pwedeng maantala. May mga sitwasyon na talagang, Lord, pag hindi mo pa kami tinulungan, talagang nanganganib. May mga mapanganib na sitwasyon o maraming 50-50 ang kalagayan ngayon. Spiritually, physically, financially, amen? Yung kanyang buhay, trabaho, pamilya, sa pandemya na ito, matindi po ang, kaya blessed tayo. Kaya makikita natin, marahil hindi natin na-appreciate. But kung maayos tayo, dahil mananampalataya ka, dahil Kristiyano ka, si Lord talaga tumutulong. Amen? Makasalanan pa lang tayo, tumulong na siya sa atin. How much more na tayo po ay nag-decide na magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. Ngayong umaga, yun po yung subject natin, is about health. At ito po yung ating tema ngayong umaga. The Lord is my best helper. Amen? Tatandaan natin yan. Kaya medyo personal siya. Hindi ko po nilagay na the Lord is our. Amen? Kaya makita po natin na yan po yung binigay ni Lord sa inyong lingkod. The Lord is my best helper. Naalala ko po yan, pag sinasabi ko yan, mula pa nung pagkabata ako. At yung 2 linggo na ako ay nagkaroon ng karamdaman. Hindi tao, hindi pera, si Lord ang best helper. Amen. Amen. Marami siyang itinuro eh. Mga agam-agam at lahat. Talagang yung trial sa pinagdaanan ko 2 linggo, nagpatibay lalo sa akin. Amen. Mas lalo akong nag-meditate sa Panginoon. Maya-mayang panalangin. Kaya ngayong umaga, kapatid, bibigyan natin ng diin. Ito pong mensaheng binigay ni Lord sa atin. The Lord is my best helper. The Lord is your best helper, kapatid. Amen? Pwede ba natin banggitin yan? Amen? I-personal natin, banggitin po natin ng sabay-sabay tayo, i-declare natin ngayong umaga yan. Hindi lang sa nguso, mula sa puso, isigaw natin yan ng malakas. Ano yung lakas na gusto mo? Amen? So pagbilang ko po ng 3 times, sabihin natin yan, the Lord is my best helper. Amen? Personal mo po yan, i-declare mo ngayong umaga. Amen? Hayaan natin maparangalan natin si Lord na sinisigaw natin yan ngayong umaga. 1, 2, 3. The Lord is my best helper. The Lord is my best helper. The Lord is my best helper. Yun talaga yun. Wala nang iba. Ang tulong ng iba, kulang, hindi sapat. Kaya huwag kang aasa. At yun ang gusto ng kaaway. Umasa tayo doon sa mga hindi sapat. At marami, nawala yung focus sa Panginoon. Dahil sa mga bagay-bagay. Hindi na-appreciate. Amen. Kaya at that time, nung ako po ay nandun sa karamdaman na yon, maraming dumating iba-iba. Na gamot, natulong, pero talagang si Lord nagturo.
Ang lahat ng dumating sa iyo, sa akin, instrumento lang lahat yan. Instrumento lahat yan. Galing lahat kay Lord yan. Galing lahat kay Lord yan. Kaya, yun ang sinasabi ko kay Pastora. Amen? Lahat yan instrumento. Si Lord may iba't ibang kaparaan ang pwedeng gamitin, kahit uwak, kahit manok, nakakapag-ministeryo ang Diyos. Kahit ang hari, na ang utos ay hindi nababali, nung lumapit, na papapagawa yung pader ng Israel, nag-pray siya, natakot, sumuporta ang hari. Amen? Ganon katindi yung tulong ng Panginoon. Kahit hari, hawak niya ang puso. Kaya talagang wag tayo makakalimot. The Lord is my best helper. Ano man ang gagawin, ano man sitwasyon, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Bilang anak, nasa poder ka niya, you will find Him. Yun po yung tinuturo ng Panginoon. Kaya hindi tayo bibiguin. Those who trust will never be disappointed. It is true. Amen. Isa pa po, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Ito pa yung bibigyan din natin, kapatid. What the Scripture says if the Lord is our best helper. Yan. So, hindi tayo lalayo. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. If the Lord, what the Scripture says if the Lord is our best helper o our helper. Ayan. Kahit helper na lang yan. What is the Scripture says if the Lord is our helper? Kapag siya ang helper natin, yung best tayo kasi makakapagsabi nun eh. But as a believers of Jesus Christ, He is our helper. Amen. The best helper ng bawat isa sa atin. This is the important things, kapatid, that Scripture says when the Lord is your helper. Ito po yung 5 points, kapatid. Ito po ang unang points, amen, na mahalaga, kapatid, na sinasabi ng Biblia kapag ang Panginoong Jesus ang iyong helper, ang iyong, sabi nga doon, abogado, attorney, advocate, advisor, ayan. Ito po ang number 1 na sinasabi ng Biblia. Pag si Lord ang helper mo. Number 1, mga paalala ito sa atin. Yun. Fear not. Sabihin nga po natin, fear not! Wag na wag tayong matatakot. Lalo sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, nakakalungkot, pero maraming, kahit Kristiyano ngayon, ang tinutubuan ng takot. Pero lagi nating paalala, walang matatakotin papasok sa langit. Eh, makikita natin, nasa huling panahon tayo ngayon, makita natin ang Israel, ginigera. May famine sa atin, may pandemic. Sa buong mundo. Eh, makikita natin. Talagang it is one of the sign, mark ng pagbabalik ng Panginoon. Jesus is coming very soon. Yan po tinuturo. Amen? So sa panahon natin ngayon, kapatid, kaya wag natin kalimutan that we have the best helper. The Lord Jesus Christ is the best helper sa buhay na ito, kapatid. The Holy Spirit is our best helper. Amen? The Holy Spirit is our comforter, our helper. Amen? Hindi natin kasama si Jesus Christ physically ngayon, kasama natin ang kanyang Espiritu, the Holy Spirit, the helper sa bawat isa sa atin. At ito pa tinuturo patungkol sa salita ng Diyos para sa mga, if the Lord is our helper, sabi po dyan, fear not, huwag tayong matakot. Basahin po natin ang mga salita ng Panginoon. Ito po yung ating scripture kanina. So we say with confidence, ayan, when we say confidence with assurance, sinasabi natin na may katiyakan, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Ano ba magagawa ng mortal, ng tao sa akin? Amen? Ano po ba magagawa ng isang tao sa atin? Amen? Ayan po mga sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Another thing, sabi dyan, the Lord is my helper, I will not be afraid, kapatid. So hindi tayo pwedeng matakot. Bilang mga yun. If the Lord is your helper, as a believers, fear not. Huwag na huwag kang matatakot. Ano man ang mga sitwasyon at kondisyon natin. Amen? Amen? Sabi po ng Isaiah 41, ito, familiar po ito sa mga mananampalataya. Sinasabi rin po ito para sa atin, ng ating Panginoon.
Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Ayan. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya hindi tayo dapat matakot. Yan po tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat matakot. Amen? Do not be dismayed. Huwag tayong mabagabag, kapatid. Amen? Huwag tayong mangamba sapagkat pinalalakas tayo ng Panginoon. Sabi diyan, I will strengthen you and help you. I will uphold you. Aalalayan tayo ng Panginoon. Amen? Sa panahon na ito, ang alalay natin ng ating Diyos. Amen? Aalalay natin ang ating Diyos. Siya po ang tumutulong sa atin with my righteous right hand. Hindi ka tutumba sa panahon na ito. Amen? Kasi nakatukod ang kamay ng Panginoon sa atin. Hindi tayo babagsak. Dahil siya ang tumutulong sa bawat isa sa atin. Amen? Ano po ang sabi ng 2 Timothy 1:7? For my God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Amen? Ang Diyos, kapatid, ang binibigay niya sa atin, hindi takot, kundi love, power, and self-control. Sound mind. Disiplina. Amen? Ano po tinuturo dyan? Fear is not from God. Ang takot, hindi sa Diyos. Kaya tatandaan, very important po yan. Ma-remind tayo. Kasi hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Nakita natin ang pabago-bago at mahirap na sitwasyon. Hindi natin alam ang tinatakbo ng ating government, kung ano ang sumasaklaw sa kanila, sa bawat government. Amen. Maraming, di ba? Kasi ngayon, nakita natin yung mga nababasa natin sa Bible, national ID, ayan. Lahat na makikita natin sa end times, makikita natin sa panahon natin ngayon. But we as a believers, hindi tayo dapat matakot. All we need to do is to be aware and to be prepared. Amen? Kaya mahalaga alam natin ang salita. So wag tayong matatakot. Ang katuwang mo, ang katulong mo ang Diyos. Amen? Ang nakikipaglaban sa atin ang ating Panginoon is our helper, the best helper. So fear not. Yan ang unang tinuturo sa atin. Wag tayong matatakot, kapatid. Isaiah 41 verse 13, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Amen. So ang Diyos ay talagang tumutulong sa mga anak niya. Hindi tayo pababayaan. Amen. Maraming beses paulit-ulit sa Bible na paalala. Kasi talagang ang tao, lalo ngayon, makita natin, maraming takot. Amen. Kaya kung meron man takot dito, mawala yung takot na yan. Nung panahon nila Gideon sa pakikipaglaban, ang mga takot pinauuwi. Wala kasing magagawa ang mga takot. Magiging abala at kapahamakan ang idudulot ng takot. It's a ghost. Di ba? Pag sinabing ghost, hindi totoo. Minumulto kami. May nagmumulto dyan. Di ba? Nung ako'y nasa kalokohan pa, nasa old life pa, dahil sa bisyo, nakatulog ako sa sementeryo, pumupunta kami sa sementeryo at marami doon sa isang balon, lahat ng mga bungo doon ay nilalagay. Lahat ng bungo doon, maraming bungo doon, kinalat ko sa kalsada at tinitirador ko, binubutas ko yung mga bungo-bungo doon. Walang nagmulto sa akin. It's a ghost. It's not true. Fear is not true. It's a ghost. Ay isa yan sa ginagamit ng kaaway kasi alam ng kaaway na walang papasok na matatakotin sa langit. Be strong and courageous. Huwag tayo matatakot. Ngayon, hindi multo ang panakot. Yung kahirapan, karamdaman, COVID. Sabi ni Lord, matakot ka sa Diyos. Ayan. Diyos lang natin ang ating dahil matakot. At ang pagkatakot sa Diyos ay panimula ng wisdom sa atin. Ang pagkatakot natin sa ating Diyos ay magwawasak at puputol ng lahat ng kasamaan mo sa buhay. Hanggat hindi tayo natutong matakot, nagkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon, hindi magiging matuwid ang buhay. Kaya sa pamagitan ng salita, pagkakilalang malalim, malago sa Panginoon, doon tumutubo ang takot pag nagmamature tayo sa salita ng Diyos.
At yung takot na yun ang nagtutuwid sa buhay. Na matatakot tayong gumawa ng masama. Nagwawasak siya ng lahat ng kasamaan. Pero yung takot sa COVID, inilipat mo ang iyong Diyos sa COVID. Ginawa. Kung sino kayo natatakutan mo, yun ang Diyos mo. Kaya ang Bible, fear God. Siya ang katakutan at siya ang gawin mong Diyos. Natakot tayo sa Kanya. Kaya pag sa COVID ka natakot, ginagawa na. Minsan, hindi, nakita niyo po yon. Ginagawa, yun ang minsang impluwensya sa atin ng lahat ng bansa. Nadadaan lang doon sa face mask, face shield, hindi naman tayo sumusuway. Pero nag-iisip tayo bilang mananampalataya. Kasi maraming tinubuan ng takot dahil sa mga bagay na yan. Amen? Pero pag natakot tayo sa COVID, tatandaan niyo yung words, ginagawa mong Diyos ang COVID. Huwag mong gawing Diyos ang COVID. Amen? Pagkatiwala natin sa i-rebuke natin yan, wasakin natin yan sa pangalan ni Jesus. Amen? We have power na binigay ni Lord. God has not given us the spirit of fear, but love, power, and sound mind. Yan. Tandaan natin yan bilang mga mananampalataya. Kaya tandaan po natin, yung unang points natin, as if the Lord is our best helper, kapatid, do not, fear not. Amen? Sabi po ng Matthew 28, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Yan yung Diyos natin. Ang COVID, pwede niyang masalanta ito. Mawasak ito. Physical. Pero yung kaluluwa, wala siyang karapatan. Amen? At sabi diyan, doon tayo matakot sa pumapatay ng kaluluwa. At ang Diyos lang ang may kakayanan. No? Amen? Kaya tutulungan niya tayo. Amen? Kaya tandaan natin to bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, the Lord Jesus Christ is our best helper. Fear not. Huwag na huwag tayo matatakot. Amen? Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Do not be afraid, according to Deuteronomy 3:22, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Hindi niya lang tayo tutulungan, pinaglalaban tayo ng Diyos. He will fight for us. Amen. Kung tayo lang, hindi tayo obra. Pero nakikipaglaban sa atin ang Diyos. Kaya si David, talo niya si Goliath. Kahit gaano kalaki ang problema, kinakaharap natin, kayang-kaya ng Diyos yan. Amen. God can handle giant problem. Amen. Ang panahon natin ngayon talagang nagkukos ng napakaraming problema. Nagkikreate siya ng maraming problema sa tahanan, sa church, sa trabaho, sa financial, emotional, lahat. Matindi po ang salanta. Unti-unti, ramdam na. Amen. But praise God. Fear not, because the Lord Jesus Christ is our helper. The best helper sa ating buhay. Palapakan natin si Lord dyan, kapatid. Hallelujah! Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid. The Lord your God will go ahead with you. Hindi malilate si Lord, uunahan tayo ni Lord. He will neither fail you nor forsake you. Hindi kanya bibiguin at hindi kanya iiwanan, kapatid. Yan po tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo tatalikuran, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo tatalikdan, hindi niya tayo iiwanan. Napakasarap na maunawaan natin sa panahon na ito. I am a children of God, you are children of God. The Lord is my best helper. Hindi niya tayo bibiguin at hindi niya tayo iiwanan. Nauuna siya palagi. Wala kang dapat ipangamba. Saan tayo pumunta, saan ka man pumaroon, inuunahan tayo ni Lord. If God allow, tulad ng aking naramdaman, naranasan, God allow it to bless me, to strengthen me, to empower me, to inspire me to share the truth of God's Word. Kaya naalala niyo po yung mga message natin. Amen? Yun po yung mga message na binigay ni Lord. Living steadfast on God's side. Magpakatatag ka sa pamumuhay sa poder ng Diyos. If you seek Him faithfully, you will find Him.
Ano yung sunod nun? God's condition. About God's condition. At yung nakaraang Sunday, amen? Keeping, holding up your hands to God. Panatilihin, patuloy mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Nang ibig sabihin, revealing confidence and faith to God. Ihayag mo ang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Amen? Yun pala ibig sabihin ng nakataas ang kamay. Hindi siya literal. Sa panahon ni Moses, literal yon. But sa atin, today, spiritual yon. As you reveal your confidence and faith sa Panginoon, nakataas ang kamay mo sa Panginoon. By drawing near, sa paglapit sa Panginoon, through prayer, faith, and obedience, that is how to raise our hands. At kapag ginagawa natin yon, that is God's divine principle. Batas ng Diyos yun. Para maranasan natin ang provision, amen, ang proteksyon, at ang katagumpayan. Kaya hindi natalo sila Moses. Laging nakataas ang kamay. So sa panahon natin, tinuro rin ng Panginoon. Minsan pa papalapakan natin si Lord, kapatid. Kaya huwag natin kakalimutan yung mga salita ng Panginoon. Kaya ito po yung tandaan natin. Do not fear the future. Amen? So, huwag tayong matakot sa kinabukasan. Amen? Kasi marami ngayon, maririnig mo na. Pero pa tayong kinabukasang hakaharapin, marami ngayon ang ganang mga sitwasyon. Napakahirap, ba? Kinabukasan, o whatever, kapatid, huwag tayong matakot. Amen? Tingnan niyo po. The Bible says, fear not. Ayan. Bakit? 365 times. Ayan. The Bible says, fear not, 365 times, one for every day of the year. Meron tayong 365 days sa buong taon. Ayan po ang sinabi ng Bible. So, ibig sabihin, walang araw. Wag mong hayaan na may araw na matatakot ka. Ganyang kadami. Sinasabi ng Bible na ang takot, kapatid, is 365 times. One for every day of the year. Na tinuturo ng Diyos, wag kang matatakot. Minsan, hindi natin nabibigyan diin yan. Kala natin simple lang, okay lang. No. Wag tayong matatakot. Fear not, God is in control. Sabi nga doon kanina, ang takot ay hindi yan sa Diyos. Hindi sa Diyos ang takot, kaya wag tayong matatakot. So, wag tayong matatakot. Why? As a believers of Jesus Christ, the Lord remind, God is in control. Our helper is so powerful. He's in control. Amen? So, ito po yung pangalawa, kapatid. Ito po yung pangalawa. What the Scripture says, if the Lord is our best helper, kapatid. Number 2, do not worry about anything. Isa po ito sa talagang makikita natin ngayon. Ang daming takot, ang daming nag-aalala. Pero we as a believers, as Israel, bilang mga Israel, bilang mga anak ng Diyos, do not worry about anything. Sa anumang bagay, sa lahat ng bagay, wag kang matatakot. Wag tayong magbo-worry. Amen? Wag tayong magbo-worry. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umaga ng salita ng Panginoon. Do not worry about anything. Sabi po ng verse, ito, familiar ito sa atin. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6, don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart. So talagang marami tayong pangangailangan. At wag tayong magwo-worry doon sa pangangailangan natin. Sa halip, tayo ay manalangin ng may pasasalamat sa Panginoon. Hingin lang natin. Yan yung ibig sabihin ng drawing near. Paglapit sa Panginoon through prayer, faith, and obedience sa Panginoon. Amen? Tayo, yan yung ating gagawin. Sabi ng Matthew 6:25, ito po yung mga salita ng Diyos na paalala sa atin bilang mga anak ng Diyos. The Lord is our helper. Ito yung mga salita niya. Wag tayong matakot, wag tayong mag-worry. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink. Talagang ngayon natin ito nakikita, maraming nagwo-worry sa buhay ngayon dahil sa kanilang kalusugan, sa sitwasyon. Maraming nagwo-worry ngayon sa mga kanilang kung kakain pa ba sila bukas.
kung ano ang inumin, or about your body. Ayan. What you will wear. Di na kami nakakabili ng bagong damit, oh. Is not life more than food. Ito pa yung mga noon pa natin nababasa. Pero ngayon makikita natin kung gaano siya kahalaga. Amen? Nadarating sa punto na ito ngayon, talagang pinoproblema na ang pagkain, ang daramtin, ang katawan. Amen? Maraming nanghihina ang katawan, hindi maayos ang katawan. Ang buhay, hindi maayos ang buhay. And the body, more than clothes. So huwag natin kakalimutan na mahalaga sa Panginoon yung ating kaluluwa. Amen? Yung ating soul ang pinaka-importante sa ating Panginoon. Do not worry about anything. Sabi nga dyan, God is in control, so do not worry. Laging paalala yan. Fear not because God is in control. God is in control, so do not worry. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ang ating Panginoon, ang ating best helper, kapatid, tinuturuan tayo ng kanyang mga salita. Worrying does not take away tomorrow's trouble. Pag nag-worry ka, hindi naman siya mag-aalis ng mga trouble mo. Amen. It takes away today's peace. Kaya isa to sa mga, kaya maraming nag-aalumihanan, magulo ang isip at puso dahil sa worry. Amen. Hindi naman siya, pag nag-worry ka, hindi naman nakakaalis ng problema. Sa halip, ang inaalis niya ay yung kapayapaan sa buhay. Alam niyo po, pag wala ang peace sa puso't isip natin, diyan tayo mapapamali ng mga desisyon. Diyan tayo mapapamali. Kailangan natin ang peace para maging maayos yung ating buhay, yung takbo ng ating buhay. Kaya isa yan sa binibigay ng Diyos. At ang worry, dahil si Lord ang ating best helper, sinasabi sa atin, do not worry. Kasi inaalis niya yung kapayapaan mo sa buhay. Inaalis niya yung kapayapaan sa pamilya. Napakahirap ng nagwo-worry. Sabi diyan, kapatid, do not worry, I will provide. Bakit ka magwo-worry? Kaya tatandaan natin yon. The Lord is our best helper. He will provide all our needs. So do not worry kasi nanakawin lang yan yung kapayapaan mo at pamilya mo. Kaya maraming magulo ang pamilya. Basahin nyo na lang po yan sa Luke 12, kapatid. Amen? At ito pa isa. Proverbs 12, verse 25, worry weighs a person's down. And encourage word cheer a person's up. So worry weighs a person's down. Ibig sabihin, kapatid, ano po tinuturo sa atin? Do not worry. Ang worry po ay talagang napakabigat sa buhay. Nagpapabigat sa buhay. Ang worry ang nagpapabagsak sa isang tao. Amen? Ang worry po ay nagagawa ng worry sa atin? Siya po ang nagpapahirap. Siya po ang nagpapabigat sa buhay. Ito po ang kumukuha ng ating lakas. Kaya walang nagwo-worry na malakas. Amen? Amen? Yan po ang kumukuha ng ating lakas at yan po ang kumukuha ng magagandang bagay sa iyo. Maraming magagandang bagay sa buhay natin. Pag nag-worry ka, ninanakaw niya yung mga magagandang bagay. Sa isip mo, sa puso mo, sa pamilya mo. Matindi po, kaya mabigat po sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na nag-worry tayo. He will provide. He is our best helper. Amen. Huwag na huwag kang mag-worry. Sasayangin mo yung oras. Nasasayang ang oras ng isang nagwo-worry. Wala talagang magandang idudulot. Amen. Sayang ang oras natin, no? At hindi lang yun. Pinapatay niya yung magandang kalusugan ng isip, ng puso, ng pisikal. Kahit wala kang sakit, pwede kang magkasakit dahil sa worry. Amen? At matindi po ang worry, no? At yung magagandang bagay sa atin inaalis niya. Amen? Maging ang pag-asa natin, dahan-dahan. Kaya yun ang worry. Dahan-dahan kanyang pinapatay. Amen? Kaya nga, isa sa tinuturo, sabi nga, pag namatay daw tayo, anong nangyayari sa ating kinakain tayo ng uod? Pero ang worry, buhay ka pa, kinakain ka na niya. Pinapatay ka na niya.
So yun ang worry. Pag namatay tayo, uod ang tumitira sa atin. Buhay ka pa, kinakain na tayo. Pinapatay na tayo ng worry. Kaya isa sa tinuturo ng salita ng Diyos, if the Lord is your helper, fear not. Do not worry about anything. Kasi makikita mo yung impact nun sa buhay natin. Kahit anong sikap at anong gagawin mo. Pag pinasok ka ng takot at worry, ay tinuturo sa atin ni Lord, do not worry about anything. Fear not. Yan po tinuturo sa atin. Hindi lang po yun. Sabi nga 97% of the things you worry about don't even happen. Biro mo yun, nagwo-worry ka sa mga bagay. 97%, hindi daw po siya nangyayari. Amen? 97%, hindi rin nangyayari yung mga kinatatakutan mo. 97%. So karamihan talaga sa binobori natin, hindi naman talaga nangyayari. Kaya dapat maintindihan natin ang worry. Kaya pinapaunawa sa atin, do not worry. Sabi dyan, don't worry about the things that not happen yet. Kaya lalabanan mo yung worry. Kaya yung na-educate tayo, yung salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, dahil sa mga pag-aaral natin sa salita ng Diyos, yun. Kaya wag natin, let's keep it into our hearts. Yun. So that sin will not come in. Worry is sin. Fear is sin. It kills joy. It is act of unbelief. Yan ang worry. Yan ay palatandaan ng kawalang pananampalataya. Kaya ayaw ni Lord nag-worry kasi pinapakita mo nagda-doubt ka sa Kanya. Ang nagda-doubt, ang nag-aalinlangan, sabi ni Lord, wag aasang tatanggap mula sa akin. Walang tinatanggap ang nagbo-worry sa Panginoon. God cannot work. Kasi it is act of unbelief. It is sin. Kaya pag nakita natin ang worry, bagamat madalas nating marinig yan, pero napakabigat niyang dalawan yan. Fear and worry. Fear not. Do not worry about anything because the Lord is your best helper. He will provide. God wants us to manatili ang kapayapaan sa puso. Kasi pag natakot na sa boxing, ganun din yan. Madalas yan. Pag tinamaan, nasuntok, natakot, wala na yan. Second round, wala na. Ang gagawin sa atin, tagasalo na lang ng suntok. Yun ang nagiging kalagayan. Kawawa tayo. Kaya ngayong umaga, tinuturo ni Lord, bilang Israel, bilang followers of Jesus Christ, bilang children of God, the Lord Jesus Christ is our best helper. Fear not. Do not worry about anything. Sabi po diyan, ito po, napakita ko lang ito sa inyo. Sa Japan, nakikita natin yung kanilang sa buong taon ng 2020. Buong taon ng 2020. Yan po ang na-COVID. 2087. October lang, 2020. Isang buwan. Suicide. 2,153. Ano po yan? Stress. Worry yan. Tingnan niyo po ang haba ng buong taon ng ito lang ang na-COVID. Pero ang sa worry, na-stress, nag-suicide, ganun katindi yun. Sa Japan. Di ba? So, ibig sabihin, hindi biro ang worry. It kills you. Yan. Buhay ka pa, kinakain ka na niya. Pinapatay ka na niya. Ayan? Kaya po, hindi biro ang worry. Kaya sa ating pamilya, kaya pag alam natin to, kaya makikita mo kung paano mo i-comfort ang anak mo. Hindi mo siya bibigyan ng worry. Aalalayan mo siya, huwag mag-worry. Kasi mahirap ang mag-worry. Mas malakas ang virus niya sa COVID. Ito lang nadali ng COVID sa buong taon. Ito, October lang. Matindi, no? Matindi ang worry.
Worrying does not change anything. Wala naman nababago ang worry. But trusting in God changes everything. Pag nag-worry ka, anuman sitwasyon mo, hindi niya kayang ayusin at baguhin yan. Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, God changes everything. So God is our helper. Nababago niyang lahat. Kaya sa mga panahon ng troubles, trials, tatandaan natin yun. The Lord Jesus Christ is my helper. I am a children of God. So anong tinuturo sa atin? Fear not. Worry not. Do not worry about anything. Wag na wag tayong magbo-worry. Kasi napaka-delikado. Kahit ano pa ang sitwasyon, kondisyon, ano man kahirap, kabigat, kapatid, kayang-kaya ng ating Panginoon. Magtiwala lang tayo ng lubos sa Kanya. Just trust God. Hindi sa sarili, kundi sa Panginoon. Amen? Kasi may magagawa ang Diyos. Ito po ang pangatlo, kapatid. Amen? If the Lord is our best helper, if the Lord is our helper, ano pong tinuturo niya? Fear not, do not worry about anything. Pangatlo, thirdly, the Lord will sustain us. Ayan. The Lord will sustain us. When you say sustain, provide, the Lord will support, the Lord will uphold. Yan. Pagtitibayin tayo ng Panginoon, aalalayan. Yan. Si Lord ay nagmamalasakit sa atin. Yan po ibig sabihin niya. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng matakot at mangamba because the Lord will sustain us. Yan po tinuturo sa mga totoong mananampalataya. Doon sa mayroong mga matinong relasyon sa Panginoon, aasahan niyo to. Wag na wag kang matakot, wag na wag kang mangangamba. The Lord will sustain us. Yun yung atupagin lang natin. Siguraduhin natin meron tayong matinong relasyon sa Panginoon. Kaya itong araw na ito is another chance. Lord, gawin mong matino yung aking relasyon sa iyo. Pag mo lang sabihin may relasyon tayo sa Panginoon, gawin mong matino, maayos yung relasyon ko sa iyo. Kasi we need God. We need God's help. He is our helper. Kaya kung may takot ka, nag-worry ka, wala siyang magawa. Kaya ito mga paalala ang salita ng Diyos sa atin, lalo sa panahon natin ngayon. The Lord will sustain us. Ano pa ang sabi ng verse? Surely God is my help. The Lord is the one who sustained me. Yan. Surely. Walang duda, kapatid. God is my help. God is your help. As a children of God, as a believers of Jesus Christ, God is our help. The Lord is the one who sustains us. Siya ang susuporta sa iyo. Palalakasin ka niya. Kung may karamdaman ka, nangihina ka, dahil sa sitwasyon natin sa pandemya, whatever, may magagawa ang Diyos sa atin. He is the one nagagawa sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga, pag pinag-aralan natin ito maigi, napakasarap ang maging mananampalataya. Napakasarap ang maging anak ng Diyos. Ma-appreciate natin, lalo sa panahon natin ngayon, sa pandemya. Amen? Sabi ng Isaiah 46 verse 4, tingnan niyo po yan. Even to your old age and gray hair. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina. I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Di ba? Sino rito dumaan sa children? Amen? Sa kids. Ako dumaan ako sa kids eh. At hindi ko makalimutan na ako yung nagdrama na ginanapan ko si King Nebuchadnezzar. Amen? Bata pa. Hanggang sa ngayon, puti na ang buhok ko. It is true. Wala akong nakitang sa buhay namin personal na talagang makatutulong sa iyo ng sapat. Si Lord talaga. Hindi talaga nagpapabaya si Lord. Until now, kahit pumuti na buhok mo. Talagang si Lord hindi nagbabago. Patuloy ka niya. Ang pagligtas niya, hindi lang nung bago ka, bata ka, hanggang pagtanda mo, nalagay ka sa kapahamakan, ililigtas. He will rescue you. Yan ang ating Panginoon. Kaya talagang mapalad ang totoong at lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Palapakan po natin si Lord, kapatid. Kaya makikita natin sa mga pasintabi po, sa matatanda na, puti na ang buhok, hindi ka dapat mangamba. Fear not,
Do not worry about anything. God will sustain you. God will support you. Kahit hanggang sa pagputi ng buhok mo. Hanggang sa pagputi ng buhok ng anak mo. Amen? Nakita natin, ganon katindi si Lord. Talagang maasahan natin siya. All we need to do is to trust sa Panginoon. You know, old age and gray hairs, kapatid, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Amen? Psalms 52 verse 22, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ang tawag ng Panginoon sa mga Israel, sa mga mananampalataya is righteous. You and I are righteous because of what you did, not because of what you did, but because of our Lord Jesus Christ. Because of Jesus. Kaya minsan, di ba, are you righteous? Are you righteous? Say, lakasan natin yan, kapatid. Are you righteous? Amen! Ulitin ko ulit. Hindi dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong ginawa mo, dahil kay Kristo, sa pananampalataya mo kay Kristo, ikaw at ako kinikilala ng Diyos as righteous. Hindi sa kung ano ginawa mo. Somehow, yung buhay natin, medyo hindi pa, pero ikaw ay talagang naniniwala sa Panginoon, you are righteous in the sight of God. Do not doubt. Kaya ang diablo, yun ang ganyang galaw eh. Diba? Hindi naman eh, kanina lang may ginawa ka eh, no? Kahit may ginawa ka kanina, are you truly believers of Jesus Christ? You are considered righteous. Not because of what you did, but because of Jesus Christ is in us. Tinanggap mo si Jesus, binuksan mo ang puso, you are righteous. Man, no doubt po yun. Kaya kahit anong bulong ng kaaway, nire-remind ka niya sa mga mali mo, i-rebuke mo. Alam mong nandyan siya. I-rebuke mo. Palayasin mo. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Kaya alam mo, pag umaatake ang kaaway, nire-remind ka niya dun sa mga mali mo. I-rebuke, labanan mo yun. Anong gagawin mo una? Lord, patuloy ko pinagkatiwala sa iyo ang aking buhay. Sinosurrender. Diablo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lalayuan din niya tayo. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Cast your cares on the Lord. Kaya ito yung kailangan natin. Sa ibang salin yan, ipukul mo, ibato mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon, sa Kanya lang, lahat-lahat ng mga alalahanin mo, lahat-lahat ng sitwasyon mo, ibigay mo lahat. And He will susuportahan ka niya, tutulungan ka niya. Amen? He will never let the righteous be shaken. Ayaw niyang matinag ka. Ayaw niyang, amen? Nakita niyo po yon? Ganong kabuti yung ating best helper, our Lord Jesus Christ. Amen? Ma-appreciate natin, ganito kaganda. Marami man akong walang alam noon, pero nanalig ako kay Jesus, tinanggap ko siya at sinuko ko ang buhay. Unti-unti sa paglago natin sa salita ng Diyos, makikita natin kung gaano kahalaga yung desisyon na ginawa natin. Pinakamagandang desisyon sa buhay. Ang magsuko ng lubos ng buhay sa Panginoon. Isa pa po, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Amen? Therefore, I will not lose hope. Yan. Kaya hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kahit magdoble pa ang pandemya, may pinangahawakan ka, alam mo yung katotohanan kung sino ka, you are Israel. You are children of God. At ang Israel, ang Diyos ang katuwang niya. The Lord is their helper. Maging tayo na mga mananampalataya ni Kristo. Our helper is the Lord Jesus Christ. The best helper, kapatid. Therefore, hindi tayo dapat malose hope. Sustain me. Sabi ng Psalms 119, verse 116, sustain me, my God, according to your promise, and I will live. So, ang sustain, to sustain is God's promises. Pangako ng Diyos yan. Mayroon ka na bang nakita na isang pangako ng Diyos na hindi niya ginawa? Kaya po may Old Testament at lahat ng pinangako niya, makikita mo ginawa niya. Lahat ng sinabi niya, walang isa ni hindi. Kaya po ang New Testament Bible natin from Matthew to Revelation ay kaganapan ng lahat ng mga sinabi sa Old Testament. Ni isa na pangako ng Diyos, even sustain, ang suporta, kapatid, ay pangako yan ng Diyos. Sabi diyan, and I will live, tayo po ay mabubuhay. Tayo po ay mananatili. Amen? Kala ko wala na ako eh. Pero yun ang ginawa ng Diyos.
Yan ang tinuturo ng Diyos. No, mananati. Pangako ko yan. I will sustain you. Bibigay ko sa iyo yung lakas ng katawan. You will become useful. You will become effective. Yan. You will prosper sa pinagdadaanan mo na yan. Yun ang tinuturo ng Diyos. Bilang Israel, bilang mananampalataya, the Lord is our best helper. Kahit anong sitwasyon mo, dumiretso ka lang isang araw, lahat yan. Naayos ng Lord kahit gaano kahirap, kabigat, kahit gaano pang sitwasyon na pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. God is our refuge. He will sustain us. Siya ang ating kanlungan. Bilang mga Israel, bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya ni Kristo, bilang mga niligtas na, born again in the Spirit. God is our refuge. Siya yung ating kanlungan. He will sustain us. Amen. Tayo po, He will provide us, He will support us. Tayo po'y pagtitibayin niya. Kaya nakikita natin, nothing to worry about anything. Pag maintindihan natin yung words kanina, fear not and nothing to fear. Do not worry about anything because the Lord will sustain us. Amen. God's love will sustain us. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagsusustain sa atin, nagpapatibay sa atin, sumusuporta sa atin. Without God's love, talagang wala tayo. But because tayo'y mga Israel, tayo'y mga mananampalataya ni Kristo, tayo'y mahal ng Diyos, mga anak ng Diyos. He will sustain us. Amen? Tatandaan po natin yan. Ito po yung pang-apat. The Lord is always on our side. If the Lord is our help, He is always on our side. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mag-worry about anything. He will supply, He will provide because the Lord is always on our side. Kapatid, ano po ang sabi ng text natin? I know the Lord is always with me. Alam mo ba na yan? Yan din po tayo. Huwag natin kakalimutan yan. Sabihin nga po natin yung unang paragraph na yon. 1, 2, 3. I know the Lord is always with me. Sa atin lahat yan. Sa bawat isa yan sa atin. Tandaan natin yan. Dapat alam natin na ang Panginoon ay laging nasa atin, kapatid. I will not be shaken, for He is right beside me. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Hindi man natin siya nakikita. Through the Holy Spirit, kasama. He is our comforter. He is our helper. The best helper in this life, kapatid. Amen? Kaya po, makikita natin, pasalamatan natin yung pandemya. Dahil sa mga pandemya, ngayon, nilalabas ni Lord yung mga salita niya. Tinuturo niya. Kung gaano kahalaga, how secured we are sa panahon natin ngayon. Amen? Psalms 118 verse 6 to 7, the Lord is on my side, I will not fear. The Lord is with me, He is my helper. I look in triumph on my enemies. Tignan mo saan siya nakatuon. Sa tagumpay, kapatid. Sa ano man ang kinakaharap mo, ano man ang problema mo, ano man ang battle na kinakaharap mo, sa tagumpay siya nakatuon. Nakatingin siya sa tagumpay. Alam niyang magtatagumpay siya. Tabi mo nga sa katabi mo, magtatagumpay ka. Sa lahat. Sa lahat. Amen? Sa lahat po. Magtatagumpay tayo sa lahat, kapatid. The Lord is always on our sides, kapatid. Sige, basahin natin. The Lord is with you when you are with Him. Ito yung text nung ako po yung may kasakit. Ito po yung verse na binigay sa akin. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will forsake you. Kaya pag nabasa mo yan aayusin mo kung ikaw ay may mga lihis, hindi tamang iniisip at ginagawa. That is forsaking God. Pagwaksi sa Diyos, iwawaksi ka rin niya. Gusto mo bang iwaksi ang Diyos? Yun. Kaya nakita niyo po yun. Magpapakumbaba ka sa Diyos. Amen? Kasi marami tayong pangangailangan lalo sa panganahon nga. If you seek Him, He will be found by you. Amen? The Lord is with you when you are with Him. Amen? Kaya kung tayo mananampalataya, amen, ang Diyos ay sumasa atin at tayo sumasa Kanya. Magpakatatag tayo sa kalagayan na yan. Diba? Sabi nga ng iba, minsan nakakalimot tayo. Huwag mong kalimutan kung sino ka. You are children of God.
Nasa panig ka ng Diyos. Sino ang laban sa iyo? Amen? He will fight for you. Hanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Huwag mo lang siyang iwawaksi. Huwag kang gagawa. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mandadaya. Yan ay paglihi sa Panginoon. Yan ay pag-forsake sa Panginoon. He will forsake us also. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang habag at grasya at pag-ibig sa atin. John 15, ito po paalala sa atin, I am the vine, sabi ng Panginoon, you are the branches, if you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, ayan, you can do nothing. Talagang we need God. We need God's help. So dahil mga Israel tayo, dahil tayo bayan ng Diyos, mga anak ng Diyos, kapatid, the Lord is our best helper. Apart from Him, tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Kaya hindi ka pwedeng humiwalay. Living steadfast on God's side. Magpakatatag tayo sa poder ng Diyos. Magpakatibay tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Because apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Amen? Magpakalago at magpakatibay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. God is with us. God is on our side. God will make a way. Amen? Amen? Bilang mga Israel, sumasaatin ng Diyos, He is on our side, kapatid. God will make a way. Where there seems to be no way, kahit wala ng paraan, makakagawa ng paraan si Lord. Kaya kahit anong sitwasyon at kondisyon natin, anuman ang iyong kalagayan, may magagawa si Lord. Anuman ang sitwasyon mo, amen? Iba-ibang trials and troubles and difficulties, hardship na pinagdaraanan natin. Whatever, God can make a way because God is with you. He's on your side, kapatid. Fear not. Do not worry about anything. He will sustain you because He is with you. Yun po yung tinuturo sa atin. Palapakan natin si Lord dyan, kapatid. Hallelujah! Sabi dito, kapatid, there is nothing that you can overcome with God on your side. Wow! Walang hindi ka mapapagtagumpayan kasi nasa panig ka ng Diyos because kasama mo ang Diyos. Amen? Pag hindi mo kasama ang Diyos, wala tayo sa panig ng Diyos, may mga bagay kang hindi mapapagtagumpayan. Pero dahil tayo ay, because God is on our side, kapatid, there's nothing that you can't overcome. Lahat mapapagtagumpayan mo. Yun po ang pangako ng Panginoon bilang mananampalataya. Habang nandito tayo sa lupa, mapapagtagumpayan natin. Even the COVID. Amen. Even COVID, kapatid, yan po ay mapapagtagumpayan natin. Amen. Ito po ang last, kapatid. Praise God. In all things, we are more than conqueror. Sa lahat ng bagay, tayo ay magtatagumpay. Tayo ay mananagumpay. Sabi mo sa katabi mo yan, sa lahat ng bagay, ikaw ay mananagumpay. Wow! Ganun po yung kaganda, kapatid. Walang mag-iisip na lalayo sa Panginoon at hihinto kung alam natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa mga Israel, sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. In all things, we are more than conqueror. Sa lahat ng bagay, tayo ay mananagumpay. Everybody say amen. Amen. Lahat po. Amen. Ito po, kapatid, bibilisan natin. Siya ang hinahabol natin. No, sabi ng Romans 8:37. Sabi ng Romans 8:37, in all these things, we are more than conqueror. Yan po yung text natin. Sa pang-apat na, pang-limang points natin. In all these things, we are more than conqueror. Ayan. No, in all these things, we are more than conqueror. Through Him who loves us. Sino po nagmahal sa atin? Ang ating Panginoong Hesus. Binigay niya ang buhay sa iyo. Binigay niya ang buhay sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin, tatandaan natin yan, kapatid. Mananagumpay ka sa lahat. Amen. Mapapagtagumpayan mo ang lahat. Kaya ngayon, isipin mo lahat ng pinakamatinding problema mo. Magtatagumpay ka dyan bilang mananampalataya.
God can make a way where there seems to be no way. Kahit wala ka nakikitang paraan, hindi nababatay sa nakikita mo't nararamdaman. Amen? God can move and work. God can make a way, kapatid. Kaya sabi diyan, kapatid, no! In all these things, sabi ni Pablo, we are more than conqueror through Him who loves us. Amen? Through Him who loves us, kapatid. Unawain po natin yan, kapatid. Sabi diyan, in all these things. Ano po ba ibig sabihin ng in all these things? Ano po pagkakaunawa niyo diyan? Ano yung mga in all this? Sabi ni Pablo, no! In all these things, we are more than conqueror. Ang lahat ng yan, mapapagtagumpayan natin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng in all these things? Makikita natin sa Romans 8:37 po yan, sa Romans 8:35. Sabi diyan, ano sabi ng Romans 8:35? Who shall separate us from the love of God? Christ. No? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, persecution, famine, nakedness or kasalatan, kawalan, danger or swords. Yan po yung in all these things. Sa verse 5, yan yung sinasabi niya. Sabi ni Pablo, no, in all these things. Ano yung all these things? Yung trouble, hardship, persecution, famine. Ngayon, matindi to. Nakedness, kasalatan, danger. Ngayon, parang humaharap tayo ngayon sa tabak. In all these things, we are more than conqueror. Lahat yan mapapagtagumpayan mo. Ano pa problema mo? Lahat po yan. Amen? Hindi lang yan, dagdagan pa natin. In verse 39, kasama ito sa in all these things. Ano pa yung in all these things? Verse 39. Verse 38 to 39, anong sabi dyan? In all these things, ano yung things na yan, kapatid? Death, kahit kamatayan. Kaya nung habang minemeditate ko to, habang ginagawa natin to, kapatid, it is true. Sabi ko, parang bahala ka na, Lord. Sagot mo pamilya ko. Sagot mo yan. Na-clear na, nakalma na ako eh. Alam ko na eh. Talagang si Lord nagwo-work at that time. Na-enjoy ko salita ng Diyos. Ay, hindi lang yung mga trouble. Maging yung death, kapatid. Kasama yan sa lahat ng bagay na mapapagtatagumpayan mo. Demons. Matindi galaw ng demonyo ngayon. Yung present times natin, matindi ang kasalukuyan natin. Yung future natin, lahat yan, kapatid, mapapagtagumpayan natin. Any powers, kahit anong kapangyarihan, mapapagtagumpayan natin. And anything else in all creation, yan ang sinasabi ng verse 38 to 39. Yan po ang in all these things. Ito pong lahat ng ito at mga ito. Sabi ni Pablo, no! In all these things, we are more than conqueror. Lahat yan, mapapagtagumpayan mo, brother and sister. Bilang mga Israel, bilang mga mananampalataya, because the Lord is your best helper. Pag tinitingnan ko na to, dito natin makikita. Yes, the Lord Jesus Christ is the best helper. Kasi walang hindi pala. Ikaw at ako na mapapagtagumpayan. Lahat yung mapapagtagumpayan natin. Walang hindi tayo mapapagtagumpayan. Lahat yan mapapagtagumpayan ng bawat isa sa ating kapatid. Palakpakan natin si Lord yan, kapatid. Hallelujah! Si Lord Jesus Christ who loves us. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, mapapagtagumpayan natin lahat yan. Amen? Kaya po ngayon, sa lahat, meron ba ritong nagka-COVID? Taas ang kamay. Meron ba rito? Wala? Ay, si Pastor. Naawa lang yan. Actually, naawa. Pero mild lang. Mild lang siya kasi sa akin tinuturo ni Lord yung message na yun eh. Yung ano yung gustong message niya. Doon po lumabas yung mga, kaya panatilihin mo lang itaas ang kamay sa Panginoon. Amen. Follow God's condition, value God's condition. Yung mga tinuro ng Panginoon. Ito po, ayan, COVID-19. Yan po ang, the people said, COVID-19 survivor. Amen. Pero ito po ay wawasakin na natin ngayon. As a believers, bilang mga Israel, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo COVID-19 survivor, but tayo po ay, ayan, not a survivor,
COVID-19 conqueror. Yun. Kahit po ang COVID, tatandaan natin yan. Kaya babalik tayo doon. Kasi maraming tinakot ang dyablo sa panahon ngayon. But nakita natin, yan po ay, sabi doon, lahat yan, mapapagtagumpayan mo. Yun, kahit it is true. Saksi po ako dito. Amen? Naalala ko nung parang grabe na. Meron ng mga talagang kailangan na natin ma-hospital. Kasi iniisip ko na si Jeric at Estra. Pero alam mo yun, hanggang sa amin dalawa lang. Hindi, alam ni Lord eh. Alam ni Lord kung gaano natin kamahal yung mga minamahal natin at hindi. Alam ni Lord eh. Hindi niya papahintulot ang isang bagay na hindi mo kaya. Kaya hindi niya pinahintulot yung dalawa, marahil hindi ko kaya. Naku, no? O yun eh. Talagang nandun na yung papunta ka na sa ospital. Parang ganun ang dating. Biglang sinabayan ni Claire de la Puente, maraming pera, hindi nakapasok sa ospital. Naku, magiging madadagdagan lang. Yun kagad na pumasok, dadagdagan lang problema ko sa pera. Problema. Living steadfast on God's side. Manindigan ka dyan. Pagiging anak ng Diyos, magtiwala ka lang sa Panginoon. He is the best helper. Kaya po, ito tayo ngayon, tandaan natin. Ito sa mundo, they are COVID-19 survivor. But tayo po, according to Romans 8:37, we are not a survivor of COVID, but we are COVID conqueror, kapatid. Amen? Tayo po, makakangker natin. Kaya do not worry. Hanggang ngayon, hindi pa tapos yan. Hindi natin alam. If God allow, kanino man, mapapagtagumpayan natin yan. Amen? Hallelujah. Palapakan natin si Lord, kapatid. We are more than conqueror through Him who loves us. Amen? Kaya, ganun po yan, ma-enjoy natin to. Amen? Talagang dahil dito, sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Nabigyan niya ngayong buhay eh. Sasayangin niya ba yon? Kaya lahat ng, in all things, lahat ng bagay na yon na pwedeng pagdaanan, kahit kamatayan, kahit ang dyablo, at lahat ng bagay sa mundong ito, we are overcomer. We are more than conqueror. Amen? Palapakan natin ulit si Lord, kapatid. Hallelujah! Para po sa ating pagtatapos, sabi ng 2 Samuel 22, you have given me the shield of your salvation. Your help has made me great. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, kapatid. Your help has made me great. Ito ang nabigay sa atin ng capability, ng completeness, kapatid. Tayo po'y naging good, naging better tayo, hindi tayo naging bitter, hindi galit sa Panginoon, kundi tayo po'y naayos, tayo po'y lalong hinanda, tayo po ay naging lalong willing, lalo tayong nagiging kalugod-lugod, lalo tayong magiging qualified sa Panginoon. Dahil sa kaligtasan at sa tulong ng Panginoon, you will become qualified to enter into heaven. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Oh Lord my God, sabi ng mga anak ng Diyos, I cried out to you for help and you restored my health. Nagkasakit, pinagaling ng ating Panginoon. Ni-restore, binalik ng Panginoon yung dating kalusugan. Nire-repair niya, nire-revive niya tayo. Binubuhay niya muli yung ating pag-asa. Palapakan natin ulit si Lord. Oh, hallelujah! We depend on the Lord alone to save us. Only can help us, protecting us like a shield. Siya lang, kapatid. Walang iba. Wala akong kikilalaning iba na magliligtas, tutulong sa akin si Lord lang. Ano ibig sabihin? Paano yung dinala ni sila? They are instrument. Everything is instrument. Instrumento lang yan ng Diyos. Ang lahat. Si Lord ang napagaling sa iyo. Kaya doon ka tumatawag. Hindi niya naman pwedeng iabot sa iyo eh. Gagamit siya ng tao. Kaya kung ikay nagkasakit, may dumating na gamot, take it. Pray and take it. Instrumento yun ni Lord. Pero si Lord, we depend on the Lord alone. Siya lang. Wala nang iba. Huwag natin paagaw yung ating pagtitiwala sa iba. To save us, only He can help us. Siya lang talaga makakatulong sa atin. Protecting us like a shield. Amen? Palapakan natin ulit si Lord dyan, kapatid. Psalms 60 verse 12, with God will gain the victory. Amen? Dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin, matatamo natin ang katagumpay. He will trample down our enemies.
Amen? Kawawa po yung ating enemies, kapatid. Amen? Tatapakan niya lang yung ating mga kaaway, kapatid. Yung ating mga problema, even Goliath, makita natin kung paano tinapakan, pinugutan ng ulo ni... Dahil ang Diyos ay kasakasama niya. Amen? Amen? Palapakan natin uli si Lord. Hallelujah! Yan po ang mga salita ng Diyos. My help comes from the Lord who made the heavens and earth. Yan ang tulong natin. Galing sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sino man nagdala sa iyo, kahit presidente pa yan, hindi si presidente, pasasalamatan. Pasalamatan natin siya ng kaunti. Pero ang lubos na pasasalamat sa Panginoon. Siya lang kasi yun. Ginamit lang silang instrumento ng Diyos. Ang lahat ay instrumento lang. Sa hanap buhay, man, ibalik mo lahat. Umaangat pa, pinaangat ka ni Lord. Ibalik mo sa Panginoon. Hindi sa tao. Amen? Sa Lord ang pasasalamat. Amen? Those who trust in the Lord will never be disappointed. Tatandaan natin yan according to Isaiah 49 verse 23. Amen? So ayan po yung message na binigay ni Lord sa atin ngayong araw. What the scripture says, if the Lord is our best helper, fear not, do not worry about anything. The Lord will sustain us. The Lord is always on our side. In all things, we are more than conqueror. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah. Amen. Tayo po lahat ito mayo. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa oras na ito. Sapat ang biyaya mo sa amin. Kami po'y patuloy na nagpapakumbaba. Isa lang ang aking dalangin na siyang nilalagay mo sa puso ko. Tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng matinong relasyon sa iyo, Panginoon. Alam niyo po yung aming relasyon sa iyo. Tulungan niyo kaming makapanindigan. Help us to steadfast living, O God, on your side. Help us continually to keep holding up our hands to you by revealing, Lord, sa pamagitan ng paghahayag ng pagtitiwala at paniniwala sa iyo. Tulungan mo kaming laging nakataas ang aming kamay sa pamagitan ng paglapit sa iyo, sa panalangin, sa pananampalataya, at sa pagsunod sa iyo. Yan ang batas mo na kapag sinunod namin, mararanasan namin ang probisyon, proteksyon, at ang katagumpayan sa iyo, Panginoon. At salamat sa umagang ito, Panginoon. Once again, walang sino man, isa lang ang aming tagapagligtas, isa lang ang aming best helper, only Jesus Christ. Wala nang iba na nagmahal sa amin. At salamat, Lord, sapagkat lahat-lahat ay mapapagtagumpayan namin. Anumang bagay na binanggit sa Romans 8:37-39, Panginoon. 35, Lord. Dahil sa Panginoong Yesus na nagmahal sa amin. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami patuloy. Gawin niyong matino ang aming relasyon sa iyo. Salamat po sa habag at grasya mo. Kami man ay nagkulang, kung kami man ay winawaksikan namin, lumilihis kami, mahabag ka po sa bawat isa. Igawad mo ang kapatawaran sa oras na ito. Ibalik mo kami sa tamang landas, Panginoon. Ituwid mo ang mga likong buhay. Ilinisin mo ang maraming buhay. Itama mo ang mga maling buhay. Sa umagang ito, sa lahat ng membro ng COG Paliparan, we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Sige po. Itaas natin yung ating mga handog sa Panginoon. Nandyan ba yung Malakay? So, tandaan niyo po, ito pong Malakay 3:10. Isa po ito sa tinuro ng Panginoon. Malakay 3:10, it's about overflowing blessing. Malakay 3:10, it is God's divine principle. Yan po'y batas ng Lord. Ano sabi ni Lord? Give your whole tithes and offering. Amen? Ibigay natin ang buong-buo ang ating mga tithes and offering. Buong-buo, kapatid. Gawin ninyo ito, sabi ni Lord, subukan yung gawin ito kung hindi ko bubuksan ang ngawan ng langit and ibubuhos ang overflowing blessing sa inyo. Hahawiin ko ang mga peste at salot sa inyong mga trabaho at hanap buhay. Palapakan natin si Lord. Taas natin yung ating mga... Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming pagpalain, o Diyos. Salamat po, Panginoon. Kung nais namin ng great work, great move mula sa iyo, sa aming mga trabaho, tanabuhay at pamilya, all we need to do is to obey first. Tulungan niyo po kami sumunod muna sa iyo para maranasan namin ang iyong dakilang pagpapala. It is your command, Lord. It is your will. It is your divine principle, O God, na ibigay namin ng bumbuo. Tulungan mo kami palagi na ibigay ng bumbuo ang aming mga tithes and offering, our eye care, Panginoon, sa lahat na naghahandog sa iyo sa lugar na ito, through GCash, Panginoon,
pagpalain niyo po. Salamat po sa mga handog na pagkakataon na binigay mo sa amin. May padama namin ang aming pasasalamat at pagmamahal sa iyo. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Napakan natin si Lord, mga kapatid. Salamat ulit sa araw na ito. Be strong and courageous. Ingatan ni Lord ang mga salita niyang binigay po sa bawat isa sa atin. Sige po, taas din niyo inyong mga kamay. Ingatan at pagpalain kayo ng Diyos. Proteksyonan kayo ng Diyos laban sa lahat ng virus, laban sa diablo, laban sa lahat ng kapahamakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless you. God bless you.